isang napakagandang umaga. It's always been an honor, mga kapatid, na mag-share ng salita ng Panginoon during this jail ministry natin. Alam po natin, and we all know na ang salita ng Panginoon meron at merong bunga sa bawat individual nakakapakinig po nito. Amen. Kanina medyo nagulat ako, gimbal. Akala ko pagkabasa ko kanina, gimba. Amen. Yung pala nakita ko Iloilo City, ay, hindi pala Gimba, Nueva Ecija. But tayo pa ay magsimula. I will be speaking sa topic na good news to the burdened people. Isang magandang balita sa mga tao na nabibigatan. Amen, no? It's always been promised sa salita ng Panginoon na sa mga taong nabibigatan, may gagawin ang Panginoon. Amen po ba? Na sa mga tao na may mga problema, may gagawin ang Panginoon. Na sa mga tao nga nasa isang hindi magandang sitwasyon, merong gagawin ang Panginoon. Amen po. I-claim natin yan. Sabihin natin sa ating mga puso, may gagawin ang Panginoon sa sitwasyon ko. May gagawin ang Panginoon sa aking buhay. Amen. Now, let us open our Bible sa Exodus chapter 5, verse 20 to 23, hanggang chapter 6, verse 1 to 8. Let us read. Okay. But the Lord replied to Moses, "Now you are going to see what I will do to Pharaoh. He will let them go because of my strong hand. He will drive them out of his land because of my strong hand." Verse 2. Then God spoke to Moses, telling him, "I am Yahweh." Verse 3. I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty, but I did not make my name Yahweh known to them. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land they live in as foreigners. Furthermore, I have heard the groaning of the Israelites, whom the Egyptians are forcing to work as slaves. I have remembered my covenant. Therefore, tell the Israelites, I am Yahweh, and I will deliver you from forced labor of the Egyptians and free you from slavery to them. I will redeem you with an outstretched arm and great acts of judgment. Verse 7. I will take you as my people, and I will be your God. You will know that I am Yahweh your God, who delivered you from the forced labor of the Egyptian. Verse 8, I will bring you to the land that I swore to give Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a possession. I am the Lord. Let us pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa scripture na aming pag-aaralan ngayon. We just pray, Lord, that you open up our hearts and minds. Give us, Lord, the understanding that comes from you, Lord God. Nang sa gayon, Lord, ang aming mapag-aralan, Lord, lalo naming maintindihan. Pagbigay sa amin ng mga positibong bagay sa panahon po ng mga pagsubok sa aming buhay. Maraming salamat po. Lahat ng ito hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, nakita po natin dito that this was the time sa panahon ni Moises. At sa panahon na to, ay inutusan ng Panginoon si Moises na pumunta kay Paraon para mag-request na palayain ang kanyang mga Israelita. Diba? Pero si Pharaoh nag-refuse. But Pharaoh refused to let the people go. Kaya nga sabi niya, today I will show the Pharaoh kung sino ako sa kanila. Amen. Diba? Amen. Ipapakita raw ng Panginoon sa Pharaoh kung sino siya kay Paraon. Amen. Makikita natin kahit nasa mga tao na hindi
umaayon sa kagustuhan ng Panginoon, ipapakita niya kung sino siya. Lalo pa kaya sa mga tao na nananampalataya sa Panginoon. Amen. Ipapakita niya sa atin kung sino siya ng Panginoon. Diba? And according to sa verse 5, God renews His promise about the deliverance of His people. Inulit niya na papalayain niya ang mga tao niya na under sa pagkailipin ng Egypto. Now, gusto ko and I'm praying, ano ba ang naman natin mapag-aaralan dito sa mga bersikulo na ating binasa? Actually, meron po tayong 5 mapag-aaralan dito. Because of sa lack of time, medyo mabilis ang gagawin nating pagwa. But, unang-una nating matututunan dito mga kapatid, makikita natin sa verse 6. Pakisuyo po sa verse 6. Okay. Verse 6 po. Therefore, tell the Israelites, I am Yahweh and I will deliver you from the forced labor of the Egyptians and free you from the slavery to them. I will redeem you with an outstretched arm and great acts of judgment. Dito po sa verse 6, mayroon po tayong 3 matututunan. Unang-una, di ba? Gusto kong sabihin sa inyo that the Lord knows ang situation ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Kaya alam niya ang sitwasyon ng mga Israelita. Kaya unang-una makikita natin, matututunan natin that God cares about our burdens. Amen. Ang Panginoon, alam niya ang kabigatan na ating nararanasan. Kasi sabi po niya ron sa verse 6 kanina, pakisuyo po ulit. Yan. Diyan na lang muna tayo, no? Sabi, okay. Ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Diba nakita natin, sabi niya gano'n? Ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Bakit po? Diba? Bakit po, sabi ng alam ng Panginoon ang sitwasyon ng mga Israelita dyan ay mas nadagdagan ang kanilang paghihirap. Dahil po, nung nag-request po, nagsabi si Moises na payagan ang tao na lumabas ng Egypt, mas tinanggal po nila yung pagrarasyon ng mga dayami sa paggawa ng bricks. At mas, despite na ganun, ang kota hindi pa rin po binawasan. Amen po yun? Kaya makita natin, and being an slave, wala pong sweldo. Alam po natin yan. Diba? Kaya sabi ba, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ito po ang promise ng Panginoon sa mga Israelita. Amen. Na kung baga, yung po din ang promise niya sa atin, this is the promise para sa atin during hurting times. Ulitin ko ulit, God knows our pain and our burdens. Nakita natin, diba? Kaya alam ng Panginoon, and He will do something. Kaya anong gagawin po natin? Diba? Let us name our burden sa atong Panginoon. When we pray, you pray na para tayong nakikipag-usap sa Panginoon na Lord. Alam niyo naman po ang aking nararamdaman. Alam niyo po ang aking kabigatan. Alam niyo po ang aking mga kabigatan. You pray. Ilapit po natin lahat yun sa Panginoon. Amen. Diba? And always remember mga kapatid, that God gives a helping hand sa mga tao na nangangailangan. Diba? Kaya let us pray your prayers. Minsan natetesting tayo dyan sa ating mga sitwasyon, dumarating sa panahon na tinatamad tayo pray dahil tayo ay may mga bigatin. But the more po sana mga kapatid na mayroon tayong bigatin, let us always pray at lumapit sa Kanya dahil ang Panginoon alam niya ang ating sitwasyon at siya ang kikilos. Kaya sabi niya, I will deliver you. I will deliver them. I will bring them out
from the burdens of the Egyptians. Maraming bagay ang pwedeng magbigay ng burden sa tao. Mapanasa loob ka, mapanasa laya ka, maraming burdens ang i-offer ng buhay natin na ito habang nandito. But, the Lord knows our burden and He is very willing to help during the times na tayo ay nabibigatan. Di ba? Inuulit-ulit natin palagi yung verse na Matthew 11:28. But when we are burdened, nakakalimutan natin. Anong sabi? Lumapit tayo sa Kanya. Kayong mga nabibigatan at siya ang magbibigay ng kapahingahan. Diba? Salip na lumapit ka sa karantyo mo at sabihin mo ang iyong kabiguan, okay lang din. It is nice to share something sa iyong kapwa-tao, but it's very nice to share everything sa ating Panginoon. Amen. Diba? Ikalawa, sa verse 6, diba? Una, God cares about our burdens. Number 2, pakisuyo po ulit sa verse 6. Okay. Ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap sa Egypto. Okay. Ipapadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at papalayain ko kayo mula sa pagkaalipin. Pakikuha na lang doon sa English po. Kasi sabi niya ron, I will get rid of your bondage. And I will free you from slavery to them. Diba? Second na mga pag-aaralan po natin dito, God cares about our bondage. Amen. Ang Panginoon, alam niya ang mga bagay na umaalipin sa atin. Diba? Sabi, I will free you from slavery to them. Slavery which results to the burden of the people of God. Amen? Amen? Kaya pala ang bondage, it will result sa burden. Amen? Burdens are concern, cares, and it could be also, masabi natin na, problema. Bondage is a thing na nagko-control sa tao. Amen? Negatively. Amen? Bandage. Ay, pastor, ano po ba yung bandage na sinasabi nyo? Yan po ba, pastor, yung pinambabalot pag napilay? Hindi po yun. Hindi po yung elastic. What I meant, bandage is yung ano yun? Umaalipin sa tao. Amen. Bandage is a control by person or a substance. Kung ating i-define, di ba? Tanong natin ngayon mga kapatid. What controls you? Amen. Ano po ang kumukontrol sa atin? Ano po ang tanong? Di ba? Under po ba tayo sa bandage ng alcohol? Nung nasa laya, under po ba tayo bandage ng drugs? Amen. Di ba? Are we in bandage sa temper natin? Na madali tayong magalit? Di ba? Are we in bandage ng overthinking? Amen. Especially, listen to this, hindi naman natin kinapa yung mga kapatid natin, mga babae. But female, ang mga babae, women are mas prone sa tinatawag na overthinking. Amen? Amen. Lahat tayo, mapalaya, mapanasa loob. Yan ang problema minsan ng mga tao, they overthink and overthinking. Overthinking can be a bandage sa isang tao. Amen? Are we in bandage of being pessimist, negative thinker? Are we in the bandage sa mga kasalanan, sa mga galit na hindi natin mapalaya? Diba? Are we in the bandage of fear that limits ourselves of being useful to God? Amen. Alam natin marami tayong kinakatakutan. Diba? But the Lord will help you. Amen. Overcome those bandage. Kaya nga makita natin, ano po ba yung pinaka-main na verse natin sa free believers?
the truth you know will set you free. God uses His Word in order for us to be free from bondages. Amen? Amen? Diba? Kahit nasa bondage ng worrying, anong sabi ng Panginoon? Ano bang maitutulong ng inyong pag-worry? Will worrying add a day to your life? Will worrying, diba? Ang tao na nag-worry, kulang ng pagsalig, ng faith sa Panginoon. Amen. Kaya sa anumang sitwasyon natin, let your faith be unto God, because He has promised that He will free us from the bondage. Amen. Amen. Diba? Napapalayain tayo ng Panginoon. Ikatlo, verse 6 naman po, balik po tayo. I have 80 minutes na lang. Okay, I will redeem you with an outstretched arm and great acts of judgment. Amen. Ikatatlo, amen. God will give us the freedom. Amen. Ang Panginoon ang magbibigay ng kalayaan sa atin. I will redeem you. Amen. Amen. Sabi niya rin sa mga Israelita, under sa pagkailipin ng mga Egyptians, I will redeem you. It is an act of God na kung saan, listen to this, mga kapatid, tayo ay Kanya ililigtas. Ililigtas saan? Ililigtas niya ang mga Israelita sa burdens, sa bondage. Amen. At ganyan din po ang gagawin niya sa atin. Amen po ba? God will redeem us sa ating mga sitwasyon na hindi maganda. Diba? Redeem you with an outstretched arm and great acts of judgment. Gagawa ang Panginoon. Sa kanyang pagpapalaya sa atin, ma-amaze na lang tayo in the long run sa kung marirealize natin na kumilos pala ang Panginoon sa ating mga kaso. Kumilos pala ang Panginoon sa ating pamilya kahit na tayo ay nandiyan sa loob. Kumilos pala ang Panginoon sa ating mga complainants during the time ng kaso. And God, kumilos sa ating mga defense attorney kahit na sinasabi mga lawyers. Diba? Huwag niyong sabihin na lawyer lang ang lawyer natin dahil hindi natin alam baka isang beses lang silang nag-take ng board. At yung mga ibang sinasabi nilang private attorney sila baka 3 beses, 4 na beses nag-take ng, the board, bar, attorney at last. Amen? Diba? Kaya makita natin mga kapatid that God will make a way, God will work. Amen? Sa panahon na akala natin, hindi siya kumikilos. And that is also one of my testimonies, mga kapatid. Nakakala ko, hindi kumilos ang Panginoon during the time ng aking kaso. Diba? And then sabi ng attorney ko, diyan ka natatanda sa loob. Amen. Pero sabi ng attorney ko, pagkalabas ng sentensya ko dahil binigyan ako ng prison mayor. Amen. Sabi ng attorney ko, sige na. Pero after a week, meron na namang tawag. Tinawag ulit ako ron sa korte at binasan ako ng bago. Nag-motion pala yung attorney ko. Amen. Yung sa karnaping naging theft. Patapos yung sa prostrated homicide. Isa lang ang inilusot at ipinakita ng attorney yun, pinakita ng Panginoon sa aking lawyer yun, attorney. Na hindi nasabi ng doktor na yung tama nung nasaksak ko at that time fatal. Kaya bumagsak lang din yung prostrated homicide into serious physical injury yung sentensya. Kaya bumaba paglabas nung sentensya ko ay still have 1 year. Diba? God will work. Pati yung mga nagastos sa hospital hindi na i-present ng fiscal sa
korte. Bakit hindi na-present? We don't know. And God is working. Akala natin hindi kikilos. I will redeem you. Sabi niya gano'n. Diba? Kaya, makwit man, masentensiyan, but I know the Lord will make ang sentensya natin win-win situation. Win para sa complainants and win para sa ating mga akusado. But still, sa ating, habang nandiyan tayo sa loob, papakilala niya kung sino siya sa atin. Amen. Amen. Kaya the more, sana, na nakakapakinig tayo ng salita, mas napupuno tayo ng pag-asa. Amen. Napupuno tayo ng pag-asa at hindi puro pag-alinlangan at takot ang umiiral dyan na nagbumunga lamang na ikaw dumarating ka sa tinatawag na nabuburyong ka. Nabuburyong ka na tinatamad kang gumalaw. Diba? Baka pati maligo, tinatamad ka dahil apektado ka ng buryong mo. Sasabihin ng mga kasawa ko, maligo ka naman. Amoy dollar ka na. Amen. Hindi natin naintindihan minsan yung mga kasama natin bakit tamad maligo. Tinatamaan pala ng buryong. Amen. But it is God. During the times na matetesting tayo, dahil hindi naman araw-araw na sa paggising natin dyan, pare-pareho ang mood natin. May araw na ang gaan-gaan, may araw na paggising mo, masaya ka, may araw na paggising mo, parang ayaw mong gumalaw, may araw na ayaw mong kumain. At still, habang nararamdaman mo yan, i-claim natin tong verse na to that He will redeem us. Amen. At ang pag-stay natin dyan sa loob, listen to this, hindi tayo permanente dyan. Darating ang panahon, amen, katulad ng mga pagkaalipin ng mga Israelita, darating ang panahon na palalayain tayo sila na pinalaya sila ng Panginoon. Ganyan din sa atin. Papalayain din tayo ng Panginoon according sa kanyang time. Although sa paghihintay ng kalayaan, parehas sa mga Israelita, there will be trials, there will be testing, but still you wait on the time of the Lord. Dahil ang promise ng Panginoon, I will redeem you. Ang promise ng Panginoon, hindi dahil sinungaling. Ang tao sinungaling, ang Panginoon hindi pagsisinungaling. Amen. Di ba? Kaapat na makapag-aralan natin dito. Sa verse 7 po. I will take you as my people, and I will be your God. You will know that I am Yahweh, your God, who delivered you from the forced labor of the Egyptians. Ikaapat po na papag-aaralan natin dito. Diba? God will take us as His people. Amen. Alam niyo yung pakikipag-isa ng Panginoon sa atin? Amen? Amen. Diba? I will take you as my people. Galing sa pagkaalipin ng Egyptian. Galing sa pagkaalipin ng picture ng kasalanan. Amen. Wala naman sa atin ang sinasabi natin na no? There was a time doon sa yung sa Batista dito na kapitbahay. Pastor, sabi ko, but gustong-gusto mong kakwentuhan yung mga nandoon sa kanto. Diba? Yung malimit, uminom ng mga tuba. Nakikipagkwentuhan lang naman ako ron. Diba? Galing ka rin sa ganyan dati, no? Sabi. Opo, kaya alam ko na intindihan ko pang sitwasyon nila. Diba? Lahat tayo nang galing tayo, walang, hindi nagkasala sa atin. Walang hindi naalipin ng kasalanan sa atin noon. Diba? Amen. Sino po bang hindi naalipin ng kasalanan noon? Lahat. But God will redeem us at tayo ay kanyang angkinin ng kanyang mga tao. Amen po ba? Amen. Hindi lang nga kanyang mga tao, kundi anak. Dahil according sa John chapter 1 verse 12,
kung kinsa man, kung sino man ang tumanggap sa Kanya, binigyan ng karapatan na maging anak ng Panginoon. Amen po ba? At pag siya nakipag-isa sa atin, sabi niya, ipapakita, I will show you that I am Yahweh. I will show you that I am God. Ipapakita niya. Kaya marami, listen to this, kung nangyari sa mga kapatid natin noon ng mga PDL, na habang nandyan sila sa loob na nakipag-isa sila kay Kristo, mas nakilala nila kung sino ang Panginoon. Ganyan din po ang mangyayari sa ating mga kapatid na PDLs dyan na nasa loob. At kahit na yung mga nasa laya, na bago rin, nakakilala sa Panginoon, na makikilala nila kung sino si Jesucristo na kanilang tinanggap bilang kanilang tagapagligtas. Amen. Diba? Alam nyo dyan sa loob, maraming, especially sa mga bago, dumarating ang self-pity. Diba? Ako nun sabi ko, naku, matagal na hindi ako makakalabas. To the point na umabot ang aking iniisip na matagal akong hindi makakahawak ng sariwang dahon ng halaman. Kung ilang taon ako rito, masisira na itong mga damit ko, ano kaya ang damit ko? Diba? Andito ako, wala akong income, saan kaya kukuha ng sabon ko palaba, toothpaste, toothbrush, gano'n. But the Lord has shown kung sino siya sa akin. Diba? He blessed me. He blessed me. Ipinubay niya ang aking pangangailangan. Diba? Hindi lang aking pangangailangan, pati pangangailangan ng aking pamilya. Kaya sa mga bago dyan napasok, and then you are the breadwinner, and then makukulong kayo. Kung ko yan. Naranasan ko na kumakain ako sa biglang papasok sa isip ko. Kumakain ako rito kung yung kaya pamilya ko kumakain. Halos di ko malunok ang aking kinakain. Halos hindi ko malunok. That was the time na tumutuloy yung luha ko. Sabi ng mga katabi ko, ay magpakatatag ka rito. Baka mamaya tumatawa ka na lang mag-isa mo dyan. But it is God who gave me, at nag-empower me, nagpalakas sa akin during the time na ako'y nanghinang-hina na yun. During my adjustment period dyan sa loob, ipinakita niya. Diba? After a year, nagsimula na akong i-bless ng Panginoon, inaangat din niya ako sa aking posisyon doon. From galing sa sahig, amen, na nakahiga. Alam natin niya lahat yan, yung nakahiga sa sahig. Yan yung mga malimit ba? Hanggang nagsimula na naging official ako ron sa loob, hanggang naging treasurer. Ay, alam natin ang mga officer dyan sa loob, meron din kayong privilege. You have the privileges. Diba? But I started, nasubukan kong naglilinis ng buyong. Alam niyo yung buyong? Diba? CR. 2 days ka rin maglilinis. Dahil wala kang pambayad na, pang contribution na 5 piso, I have to clean the CR. I started from there hanggang inangat ako ng Panginoon. Diba? Hindi ako nagkulang dyan sa loob. Mas dumami pa ang damit. Kayo nga dyan, dumarami ang damit. Dahil pag may lumalaya, ay, iniiwan yung mga damit. Mga signature pa yung mga damit. But still, that is one way that the Lord is showing who He is providing sa mga ibang tao. Minsan nga dumarating dyan, wala na akong toothpaste, bigla na lang may darating mga nakaselopin na namimigay galing sa mga LGUs, sa mga NGOs. Diba? Safeguard. Naipon pag toothbrush mo, ilang piraso yung toothbrush na nandun. Dahil sa mga nagbibigay. And still, you should be thankful that God is showing who He is. Patapos pag dumalaw ang inyong pamilya, masaya sila, masaya kayo. Even walang problema na ikinikwento galing sa labas. Enjoy the moment ng visiting hours. Nagsusurvive naman sila. And that is, diba? God is working and showing. Mas lalo pag nakipag-isa kayo dyan. Amen. Amen. Kaya dapat makita natin, mayroon tayong mga jails na kukunti pa lang ang umuupo. Dapat mas madagdagan pang upo na makikinig dyan. Para mas makilala nila kung sino yung Panginoon na ating inalalapit sa kanila. At ang kinin nila,
nga si Jesucristo ay kanilang tagapagligtas at sila rin ay tatanggapin bilang anak ng Panginoon. Amen. And then last, may 4 minutes pa. Amen. Last is this. Sa verse 8. Okay, I will bring you to the land that I swore to give Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a possession. I am the Lord. Anong makikita natin yan? Bibigyan sila ng bagong lugar at bibigyan sila ng bagong buhay at bibigyan sila ng bagong simula pagdating nila doon sa iprinamis ng Panginoon sa kanila na lugar. Amen po ba? Amen. Kung may promise ang Panginoon sa mga Israelita ay sa mga panahon na yan, amen, ganyan din ang promise niya sa atin. I will bring you to a land. Land symbolizes buhay. Amen? Amen. At sa pag-redeem niya sa atin, pakikipag-isa niya sa atin, pakikipag-isa natin sa Kanya, bibigyan tayo ng bagong buhay. Amen? O kaya baka sa inyo dyan, listen to this, baka meron na dyan ang process ang kanilang parole, o process ang kanilang probation, malaki ang pag-asa na maakpit, salip na maging masaya kayo. Ang tinatanong nyo, paano kaya uli ako magsisimula ulit? Amen? Diba yun yung mga fears ng lalaya, back to zero ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko paglabas ko. Diba yan yung sabi ko sa nanay ko, Mami, malapit na akong lumabas, hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Hindi ko alam kung saan ako uwi. Sabi ng nanay ko, umuwi ka sa akin. Umuwi ka sa bahay. Diba? But, nangyari lang yun dahil tumitingin ako sa sarili ko kung paano ko magsisimula ulit. Nagkamali ako ng iniisip dahil hindi ko naisip na kung ang Panginoong Jesus na nakipag-isa ako, siya rin ang gagawa ng parang para bigyan tayo ng bagong buhay paglahya natin. Amen po ba? Amen. Diba? The Lord, diba, will give us a new life sa ating paglaya. Pipiliin lang po natin. Amen. Maigi. Dahil pwede sa paglaya natin, marami pang mga lalapit sa atin. Oh. Baka mamaya bawiin natin yung 5 taon na nakakulong ka, mababawin natin ng isang lakad. No. Wag na, straight na lang. Maganda sana yung panahon na paglabas natin, gugulin natin ang buhay natin sa pagsisilbi sa Panginoon at ang Panginoon ang bahalang aayos sa lahat. Diba? Ako, paglayo ko, I went to DTCN, pinabayaan ko muna. Dahil paglaya ko, akong mga relationship sa akong mga tiya, sa akong tatay, broken family rin ako. Wala, hindi maayos sa aking mga anak nung una. Hindi ko alam kung nasaan sila. But I went to DTC. Sabi ko, Lord, unahin kong mag-service sa'yo. Ikaw ang, ilalapit ko na ikaw ang tumulong na maayos ang buhay. When I started taking DTC, nagsimula na rin ang mga nagte-text yung mga tiyahin ko. God made way na maayos ang relationship ko sa mga tiyahin ko. God made way na maayos ko ang relationship ko sa tatay ko. God made way na maayos, diba, ang aking buhay. Diba? Kaya, lahat naman tayo siguro nang nandyan, lahat tayo gusto natin ang tahimik ng buhay. Meron ako mga kasama noon sa Gimba, sabi, di bali magdildil na ako ng asin paglaya ko, basta tahimik ang buhay, ayaw ko nang bumalik rito. Pero pag nakipag-isa ka sa atong Panginoong Jesucristo at nag-serve ka sa Kanya, paglabas mo, hindi niya papayagan na magdildil ka ng asin. Amen. 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 Sabi niya, I will give you the land and I will show you that I am Yahweh. Bibigyan ka niya ng bagong buhay
At ipapakita niya na siya ang iyong Panginoon, na hindi ka nagkamali ng Panginoon na sinasamba. Kaya, listen to this. It all starts, amen, sa pagkilos ng Panginoon. Payagan lang natin kumilos ang Panginoon sa ating buhay. At mararanasan natin lahat yan. Una, papalayain niya tayo sa ating, amen. Una, God cares about our burdens. Number 2, God cares about our bondages. Patapos 3, main kan, God cares about our freedom. God will redeem us. Kaapat na mapag-aralan natin, God will own us as His people. And then last, God will give us a new life. Kaya mangyayari na dyan yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo, bago na siyang nilalang. Ang dati ay lumipas na, ang bago ay dumating na. Maraming salamat. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa topic na aming napag-aralan. Salamat, Ama, sa pag-asa na itananim mo sa puso ng bawat isa. Na kami, Lord, ay excited na lalo ka pa namin makilala, na makita namin kung sino ka sa aming mga buhay. Maraming salamat ang lahat ng tihiling namin sa pangalan ni Jesus at ibagsabi ng Amen.